Ati, what's up mga par, at magandang umaga sa inyo at muli Sunday vlog tayo, napiyok pa no. At yung mga par no, ang ano natin ngayon mga par, oras natin ngayon is 8:35 mga par no. At ayan si baby na kakagaling lang yan. Galit pa, atas lang na magalmusal mga par. Yan o, kakagaling lang yan baby nanak ko. At yung mga par, no, askaso mo na kami at pagkagento is nakabis na kami, no. Talon! At usap mga par at nakabis na kami, no. At pupunta na kami ng simbahan, baby nana. Let's go! Yung mga par, napunta tayo, no. Yup. Surprise! Wanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang tunay na kapayapaan dulot niya, prinsipe ng kapayapaan. Kapayapaan ng sarili, kapayapaan ng pamilya at pamayanan, kapayapaan ng bansa, sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin ito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkaibalang at punot-pukyutan at pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ibinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseyang lumalapit upang paninyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas para sa sandarating? Ipakilala ninyo na sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon ay nakaamba na ang panakol sa ugat ng punong kahoy, at ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan kayo na sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kay sa akin, hindi ako karapat-dapat kahit tagapagdala ng kanyang tanyapak. Hawak niya ang kanyang kalikay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kapalig ang trigo, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa ating Panginoon. Magandang umaga po, Father Marcial. Dito po sa unang pagbasa na kung saan ay hamon sa unang tipan, sa lumang tipan na isinulat ni Propeta Isaías, na kung saan ay nauna muna po ng ilang libong taon na naisulat ang lumang tipan bago dumating po ang bagong tipan sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Na kung saan isinulat na ni Propeta Isaías ang magaganap sa darating na panahon na kung papaano po tayo ay babaguhin na ng Panginoon pagdating ng ating kaligtasan. Na kung saan dito sa daigdig, yung mga tapat at tunay naman na palataya ng ating Panginoon Kristo na tunay na nanambahan, nag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos, yun po
ang tunay na magtatamasa ng kaligtasan na isinulat ni Propeta Isaías dito po sa Lumang Tipan. Mapapansin po ninyo mga kapatid na ipinartikular dito ni Propeta Isaías na pagdating ng kaligtasan natin na kung saan tayo po ay lahat ay tatawagin patungo sa langit na ating kaligtasan, dito pa lamang po sa daigdig ay magaganap na sa atin kung papaano yung makikita natin na tayo ay patungo na sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Sapagkat dito pa lamang sa daigdig, sa lupa, isinulat ni Propeta Isaías ang mga napaka-imposible sa ating panahon. Ano po ba yung mga napaka-imposible? Isa-isahin ko po mga kapatid. At dito po sa introduction, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Mga kapatid, nawa ay ikapit rin po natin sa ating pagkatao yung maging maganap po tayo sa pagtalima sa Panginoon. Isa po halimbawa mga kapatid na tayo may kagalakan sa pagtalima sa Panginoon sapagkat yun po ang magiging palatandaan na tayo ay makakasama na sa kaligtasan. Meron po ba sa inyo mga kapatid na sino man sa inyo na bawat isa individual, natutuwa po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? O ayaw nating mag-aral ng salita ng Diyos dahil nakakainip? Meron po ba sa inyong natutuwa na mag-aral ng Biblia? O meron sa inyong pag dumadalo sa misa ay kung saan tumatakbo ang isip dahil marami nang iniisip na kaabalahan? Huwag po ganun mga kapatid. Ipinakita po ng ating pagpasa rito na nakakalak sa pagtalima sa Panginoon. Yun po ang fundamental na isang katangian ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung ang ating po Panginoon Kristo ay inip na inip o ayaw gawin yung kagalakan, hindi sana po siya susunod sa assignment na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, yung mga kahirapan na kanyang tinamasa. Ang sabi po rito, yung imposibleng dapat na dating maranasan, nakasalukuyan na hindi pa po natin ito nararanasan, na ito po. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Yun po ang pamamahala ng ating Panginoon. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Ang kordero po, yung batang lupa. Kaya po doon inihalimbawa ang ating Panginoon Kristo na maamong kordero na kung saan kahit dadalahin sa patayan, sa katayan, hindi umiimik ang kordero. Hindi katulad ng ibang hayop na kapag ginagapos ang iingay. Maingay kapag ginagapos. Ito, ang kordero, batang tupa, wala yung imik kahit dalahin sa patayan. Yun po, doon po inihalimbawa ang isang katangi ng ating Panginoon. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Napaka-imposible po sa kasalukuyan dahil kapag magkalapit ang kordero at ang asong gubat, lalapain ng asong gubat ang kordero. Imposible po yan. Subalit ito ang hula na dapat maganap sa darating na panahon. Sabi pa rito, matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Ganun din po. Hindi pwede mangyari yan dahil lalapain ng leopardo ang kambing. Ang leopardo po, yung giganting mukhang pusa. Napakatapang po nun. Ay ang kambing ay talong-talo yun. Magsasama ang guya at ang batang leon. Ang guya, ito po yung similarity ng tupa at ang batang leon. Ang batang leon ay, yun po, anak ng leon. At ang mga mag-aalaga sa kanila ay batang paslit. Imposible po yun. Yun po ay magaganap sapagkat ang batang paslit, kahit sa sulok, salukuyang kapag yan napalapit sa mga hayop, takot na takot ang mga magulang sapagkat
kung mapaalo ang batang paslit. Hindi pwedeng mapalapit sa mga hayop ang batang paslit. Sabi rito, ang baka at ang uso'y magkasamang manginginain at ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na alimoy turo, maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Yan po, isa pa rin pong napaka-imposible na kung saan isa pong mga talinhaga ito na pagdating ng panahon, papawiin ng ating Panginoon sa Kristo yung mga iinak at maaamo ay magkakasama-sama na sa kanya pong pamamahala sa katarungan. At ang isa pa pong ibig sabihin nito, iiral ang katarungan sa lahat ng pamahalaan ng sanlibutan. Mawawala na yung mga pangyarihan Diyos, Ama ng bugtong nanak na naparito. Na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumustos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawan niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo lahat kasama ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa at laging maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary. At ayun na mga par, tapos ng ating banal na misa. Second Sunday of Advent mga par. At yung mga par, bali walang intro nga pala yung vlog ko mga par no, sa pagsisimula ng misa kasi kami yung nagsindi ng Advent candle. No? At ang pagsisindi ng Advent candle mga par, kung sa mga hindi nakakala mga par, no? Ang pagsisindi nun is buong pamilya kayo mga par. No? Kayo yung i-assign doon at kung ano yung sisindihan yung kandila. Bali, ayun nga mga par, yung ibig sabihin nun is nandun sa previous vlog ko mga par. No? At kung magtatanong nga pala kayo kung bakit wala si Ninyo sa likod ni Father habang nag-homily siya, kasi makikita nyo doon, wala si Ninyo doon sa pinamismong lalagyanan niya sa may salamin mga par. No? Yung previous vlog ko din is ano yan, dinala ni Bishop Anthony yan mga par, no? Yung punong obispo namin. At yun, ano mga par, no? Binihisan siya ng bago, hindi pa namin nakikita kung ano yung kakalabasan niya mga par. Pero siguro di naman naabuti ng simbang gabi mga par na masasauli na si Ninyo. Yung mga par, ngayon na lang ulit mga par. God bless inyong lahat. Yun lang mga par. Peace out.